Diyos. Hindi niya ikinahiya ang salita ng Diyos. Yan ang sinabi niya sa Roma chapter 1 verse 16. Kaya hindi ko kinahiya, huwag kayong mag-alala na ako'y mahuhulog. Hindi ko kinahiya ang ebanghilyong ito, mga kaibigan. Hello po mga kaibigan, nandito po ako sa niyog na ito upang mga kaibigan, mapakinggan po lamang ako dahil gusto ng ating Panginoong Diyos na kayo mga kaibigan ay makinig sa salita niya at maintindihan ninyo ang mga salitang aking sasabihin sa inyo ng masinsinan. Mga kaibigan, mahal po tayo ng ating Diyos. Unang-una, si Jesus Christ po mga kaibigan ay namatay doon sa krus at hindi lingid sa kaalaman sa bawat isa sa atin mga kaibigan na talagang si Jesus Christ ay napako sa krus. At alam natin ang history ni Jesus Christ. Alam ko na tayong mga marurunong ay marunong din mag-research sa mga history. At alam ko mga kaibigan na alam ninyo na si Jesus Christ ay ipinanganak kay ang kanyang ina ay si Maria at ang kanyang ama ay si Joseph. At nasa historian at hindi lingid sa ating kaalaman na si Jesus Christ ay namatay, napako sa krus at namatay dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y tubusin niya sa ating mga kasalanan, mababasa sa Mateo chapter 1 verse 21. Mag-usap tayo mga kaibigan ng masinsinan. Nawa ang Panginoong Diyos ay sumaiyo, nawa ang kanyang banal na espiritu ay magbigay sa iyo ng kaunawaan sa salitang aking ipahahayag sa inyo ngayon. Mga kaibigan, alam ba natin na kung bakit ako ay hindi nahiya na nandito ako ngayon sa puno ng niyog? Dahil mga kaibigan, gusto iparating ng ating Panginoong Diyos na mahal niya kayo mga kaibigan. Siya ang naguudyok sa bawat puso upang mga kaibigan na mapansin. Diba't mga kaibigan si Jesus Christ ay gusto niya mga kaibigan na mapansin siya mga kaibigan at ang ating pag-ibig ay mapasa kanya. Yun ang ginawa niya mga kaibigan doon sa pagpapapako niya doon sa krus. Dahil ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay pag-ibig mga kaibigan. Ipinarating niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus. Ganon din mga kaibigan, nagpapapansin siya upang mga kaibigan, ibigin natin siya mga kaibigan dahil iniibig niya tayo, ayaw niya mga kaibigan na tayo ay mapahamak doon sa impyerno mga kaibigan. Alam ba natin kung ano ang impyerno mga kaibigan? Ang impyerno batay sa Biblia sa Revelation chapter praise God, Revelation chapter 21 verse 8 mga kaibigan na ang impyerno mga kaibigan sabi doon na ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mamamatay tao, sa mapakiapid, sa lahat ng mga sinungaling, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan o ang impyerno mga kaibigan. Asupre ang elemento mga kaibigan ng impyerno. At alam ba natin, ginawa ang bulkan mga kaibigan upang mga kaibigan maintindihan natin na mayroon talagang impyerno dahil ang bulkan mga kaibigan ay ang elemento nito ay asupre din. Ang bulkan ay nagluluwa ng tuni-tuniladang asupre. Kaya mga kaibigan, gusto iparating ng ating Panginoong Diyos na tayo ay mahal niya, ayaw niya tayong mapahamak doon sa impyerno. Kaya siya mga kaibigan, gusto niyang makinig kayo ng mabuti kung papaano tayo hindi mapasa impyerno. Ang ginawa ng ating Panginoong Diyos mga kaibigan ay gumagawa siya ng mga kalamidad upang maintindihan ng mga tao na hindi mahalaga ang mga kayamanan, hindi mahalaga ang mga halimbawa mga bahay, mga malalaking gusali, mga kaibigan, hindi mahalaga yan o mga kayamanan sa sanlibutan ito. Gustong iparating ng ating Panginoong Diyos na ating paghandaan mga kaibigan, ang ating kaluluwa upang hindi ito mapasa impyerno mga kaibigan. Gusto ng ating Diyos na hindi tayo mapahamak. Gusto ng ating Diyos paghandaan natin ang ating mga kaluluwa upang mga kaibigan makasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, kung ating titingnan, ang mga kalamidad mga kaibigan ay according sa Nahum mga kaibigan, Nahum chapter 1 verse 3. Anong sabi doon sa Nahum chapter 1 verse 3?
Sabi doon mga kaibigan, kung ating babasahin sa Nahum chapter 1 verse 2 muna, God is jealous and the Lord revenges. The Lord revenges and is furious, and the Lord will take revenge on his adversaries, and he reserves wrath for his enemies. So, yun mga kaibigan, ang Panginoon mga kaibigan ay siloso siya mga kaibigan. Siya ay talagang ang galit niya mga kaibigan ay furious. Ibig sabihin, sobrang galit na galit ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Nagtitimpi siya mga kaibigan sa mga kasalanan ng mga tao. Sabi dito bagamat nagtitimpi siya mga kaibigan dito sa Nahum chapter 1 verse 3, ang Panginoon ay banayad sa pagagalit at dakila sa kapangyarihan, at sa anumang para na hindi aariing walang sala ang salarin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo. So, ang Panginoon mga kaibigan, upang mga kaibigan paalalahanan ang mga tao na talagang manumbalik sa Kanya mga kaibigan. Hindi nakukulang ang ating Panginoong Diyos sa pagpapaalala sa atin. Praise God. Napakaraming mga kalamidad na nangyayari sa sanlibutan. Ito ay palatandaan according sa Mateo chapter 24 verse 7 mga kaibigan. And there shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Mga calamities mga kaibigan, praise God. Napakaraming mga kalamidad na ginawa ng ating Diyos. Yun ay palatandaan na malapit na ang ating Panginoong Diyos. Kung ating babasahin ang Mateo chapter 24 verse 1 papuntang 7 mga kaibigan, ang mga disipulo niya ay nagtanong kung ano ang palatandaan ng malapit na ang ating Diyos bumalik at ang katapusan ng sanlibutan. Yun ang palatandaan ng ating Panginoong Diyos na maraming mga earthquakes in diverse places. Kaya mga kaibigan, purihin ng ating Diyos, yan ay palatandaan mga kaibigan na malapit na ang ating Diyos. Maghanda po tayo mga kaibigan. Gusto ng ating Diyos na purihin ng ating Diyos. Gusto ng ating Panginoong Diyos mga kaibigan na hindi na tayo magkasala. Bakit mga kaibigan? Alam ba natin mga kaibigan? Kaya sinasabi ko ito sa inyo mga kaibigan according sa Biblia sa Nahum chapter 1 verse 3, dahil ang galit ng Panginoon mga kaibigan ay sa pamamagitan ng mga kalamidad mga kaibigan, at gusto ng ating Diyos na magkaroon tayo ng takot sa ating Diyos upang hindi na tayo magkasala mga kaibigan. Yun ang sinabi mga kaibigan kung ating babasahin na Exodus chapter 19. Dito mga kaibigan, sabi nung nakipag-usap siya kay Moises at sa mga Israelita mga kaibigan, sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 19 verse 9, sabi dito, and the Lord said unto Moses, Lo, I come unto you in thick clouds. Ang Panginoon mga kaibigan ay nakipag-usap sa pamamagitan mga kaibigan ng mga thick clouds. Ibig sabihin mga ulap, madakmol nga ulap mga kaibigan. Thick clouds mga kaibigan. That the people may hear when I speak with you. Upang ang mga tao, kapag makita ng mga tao sa magitan ng mga kulob, kidlat mga kaibigan, makita ng mga tao at masabi nila na ako ay nakipag-usap sa iyo, totoo ang pakipag-usap ko sa iyo. Sabi dito, when I speak with you and believe for you forever, upang paniwalaan kanya. And Moses told the words of the people unto the Lord. So yun mga kaibigan, bakit ang pakipag-usap ng ating Panginoong Diyos ay sa magitan ng mga ipo-ipo, lindol, bagyo, at iba pang mga kalamidad, mga lindol, praise God, at iba pa mga pestilences mga kaibigan, upang mga kaibigan manampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos. Sabi pa nga mga kaibigan dito sa Exodus chapter 20, dahil itong binabasa ko ay tungkol ito sa 10 utos ng ating Panginoong Diyos mga kaibigan, na pinahayag niya sa mga tao. At dito mga kaibigan, sabi ng ating Diyos, di ba't ang pakipag-usap ng ating Panginoong Diyos sa 10 Commandments ay sa pamamagitan mga kaibigan ng mga apoy. Ang sinulat niya mga kaibigan sa 10 Commandments mga kaibigan, sinulat niya sa bato mga kaibigan. Ang kanyang ginamit, di ba tayo yung nagsusulat sa magitan ng ballpen? Ang ating Diyos, ang ginamit niya mga kaibigan ay apoy mga kaibigan, ang sinulat niya mga kaibigan. Bakit ganyan ang pagsulat ng ating Panginoong Diyos? Upang tayo magkaroon mga kaibigan ng takot sa ating Panginoong Diyos. Ang ating Diyos ay nakipag-usap sa pamamagitan kay Moises. Naririnig ng mga Israelita ang pakipag-usap niya ng Diyos kay Moises sa magitan ng mga sa thick clouds mga kaibigan. At sabi ng mga Israelita, Moises, bakit ikaw lang ang kinakausap ng Diyos? Hindi ba pwede na kami rin ay ang Diyos din ay makipag-usap sa amin? Kaya sabi ng Diyos kay Moises, pumunta ka doon, sabihan mo sila na maghanda sila, labhan nila ang kanilang mga damit at makipag-usap ako sa kanila, magpakabanal sila. At ang Diyos ay makipag-usap sa bundok mga kaibigan, at ang mga tao ay sa baba, sa paanan lamang ng bundok. Kaya't mga kaibigan, nang makipag-usap na ang Diyos sa mga Israelita, ang sabi ng ating Diyos, sinabihan niya ang mga tao sa mga commandments ng ating Panginoong Diyos. Ang una ay huwag kang gagawa ng huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang ikalawa, huwag kang gagawa ng mga ribulto, mga Diyos-Diyosan na kahit nakawangis ng anumang anyong nasa taas sa langit, at iba pang mga commandments na ginawa ng ating Panginoong Diyos mga kaibigan, na sinabi ng ating Panginoong Diyos, dahil 10 ang commandments na yun. Nung makipag-usap na mga kaibigan ang ating Diyos sa mga Israelita, natakot sila dahil kumukulob
kumukulog, kumukidlat, at mayroong thick clouds, at umuusok ang bukid mga kaibigan, at ang lupa ay nanginginig ang lupa, kaya sila rin ay nanginginig din mga kaibigan. Sila ay puri ng Diyos, natatakot ng masyado mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, puri ng ating Diyos. Sinabi ng mga Israelita, narinig ng mga Israelita mga kaibigan ang Ten Commandments mga kaibigan, at sinabi ng ating Diyos mga kaibigan, sinabi ng mga Israelita na, Moises, wag na lang ang Diyos ang makipag-usap sa amin, ikaw na lang, maniniwala na kami. Dito mabasa natin sa Exodus 20 verse 19, and they said unto Moses, speak you with us, and we will hear, but let not God speak with us, lest we die. So ayun ang sinabi ng mga Israelita, wag kang makipag-usap, wag nang ang Diyos ang makipag-usap sa amin, ikaw na lang ang makipag-usap sa amin Moises, wag na ang Diyos, baka kami ay mamatay. Yun mga kaibigan, at sinabi ni Moises, and Moises said unto people, fear not, for God has come to prove you, and that his fear may be before your faces, that all of you sin not. Sabi ng ni Moises na wag kayong matakot, ginawa ng ating Diyos yan. Sabi ng God has come to you to prove you, and that his fear may be before your face. So, upang ang takot natin, takot ng mga Israelita ay mapasa Diyos mga kaibigan, kaya pala ginawa ng ating Diyos ang mga bagay na ito na purihin ng ating Diyos, na siya ay nakipag-usap sa pamamagitan ng mga kulog, kidlat, mga kalamidad, bagyo, lindol at iba pang mga kalamidad mga kaibigan, mga pestilences, upang ang mga tao ay makinig sa atin. Kaya mga kaibigan, sa naway pakinggan ninyo ako sa salitang ipinahayag ng ating Diyos ngayon, dahil mahal kayo ng ating Diyos. Nais ng ating Diyos na kayo ay magkaroon ng kaligtasan ng iyong mga kaluluwa. Ano ang gagawin ninyo mga kaibigan? Ang unang gagawin ninyo mga kaibigan ay manampalataya kayo sa ating Diyos. Dahil sa Biblia, sabi sa Biblia, Revelation 21 verse 8, ngunit sa mga hindi mananampalataya, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, ang bahagi nila ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupri. Kaya makinig kayo mga kaibigan, masinsinan po itong aking pakikipag-usap sa inyo mga kaibigan. Ano ang sinabi ng ating Diyos? Ginawa niya ang mga kalamidad, mga iba't iba pang mga pestilences, upang ang takot natin sa atin ay upang tayo ay magkaroon ng takot sa ating Diyos, upang tayo ay huwag magkasala. Ano ang sinabi ng ating Diyos? Ginawa ng ating Diyos ang pakipag-usap in that way mga kaibigan, sa pamamagitan ng mga kalamidad, dahil upang mga kaibigan, ang takot sa ating Diyos ay mapasa, upang ang takot natin sa Diyos ay talagang magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa ating Panginoong Diyos mga kaibigan. Mahal tayo ng ating Diyos. Kaya't mga kaibigan, sabi ng mga Israelita, baka kami ay mamatay. Bagamat mga kaibigan, sabi ng mga Israelita, wag nang makipag-usap ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. Totoo mga kaibigan, once mayroong mga kalamidad, talagang purihin ng ating Diyos, mayroong mga kalamidad, mayroon talagang namamatay, dahil yung iba naman kasi mga kaibigan na hindi sumusunod. Halimbawa ng pag-evacuate o iba pa mga kaibigan, nangyayari talaga ang mga bagay na yun mga kaibigan, ipinahintulot ng ating Diyos dahil gustong iparating ng ating Panginoong Diyos na importante talaga ang ating mga kaluluwa. Paghandaan natin ang ating mga kaluluwa mga kaibigan, dahil ang ating kaluluwa ay bibigyan ng katawang hindi na mabubulok mga kaibigan. Yon ang sinabi sa Biblia mga kaibigan, na hindi na talaga mabubulok ang ating bibigyan tayo ng katawang hindi na mabubulok mga kaibigan. Dahil sabi dito mga kaibigan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 32, sabi ni Apostol Pablo, kung ako'y nakipagbakal laban sa mga ganit sa mga Efeso, anong pakikinabangin ko kung ang mga patay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo ay mamamatay. Ibig sabihin ni Apostol Pablo mga kaibigan, kung walang pagkabuhay na magmuli sa mga patay, mas mabuti pa na sundin natin ang mga sayings na kain, inom tayo, bukas mamamatay naman tayo. Ngunit hindi mga kaibigan, dahil tayo bibigyan ng ating Diyos ng katawang hindi na mabubulok. 1 Corinthians chapter 15 verse 51, 52, mabibigyan tayo ng katawang hindi na mabubulok. In a twinkling of an eye, mayroon ng tayong katawang hindi na mabubulok. Yun ang tinatawag na incorruptible body. Basahin mo na lang mga kaibigan ang 1 Corinthians chapter 15 verse 51 papuntang 56. Ang tibo ng kamatayan sa panahong iyon ay wala na. O kamatayan, nasana ang iyong tibo? Verse 56. Wala nang tibo ang kamatayan mga kaibigan. Hindi na tayo mamamatay lahat mga kaibigan. Bibigyan na tayo ng katawang hindi na mabubulok. Mababasa yan sa John chapter 5 verse 28 to 29. Huwag kayong manggilalat sa mga bagay na ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghahatol. At yun mga kaibigan, ang impyerno mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, ang gusto ng ating Diyos mga kaibigan, na hindi tayo mapasa impyerno. Talaga mga kaibigan, there is really life after death. May pagkabuhay na magmuli talaga sa mga patay mga kaibigan. Bubuhayin tayo mga kaibigan. Sabi sa Biblia sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, kundi ginbanhaw gud Jesucristo ngan amo inin basihanan nga pagbabanhawon gud it mga patay. Bisan pa kita kumadtuha ibang bansa, pumunta tayo sa Israel mga kaibigan, ipagtanong natin, talagang si Jesus Christ ay nasa history na siya ay nabuhay mula sa mga patay. Kaya mga kaibigan, amo inin pinasisikaran nga pagbabanhawon gud kita
babanhawon God it mga patay ngan pag nabanhaw na ang mga patay mga kaibigan maatubang hukmanan ni Kristo. First sabi sa Biblia mga kaibigan, Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Ang tao mamamatay makausa, pero pagkatapos ito tatagan niya ang lawas, hindi rin na madudunot, bibigyan siya ng katawang hindi na mabubulok, at pagkatapos ay maharap siya sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay nagpakabait, nag-serve tayo sa Panginoon, ginawa natin ito, anong gagawin mga kaibigan? Una, manampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos. Hebrews 1 verse 11 verse 1. Ikalawa mga kaibigan, magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Gawa chapter 2 verse 38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mangagsisi mga kaibigan. Yun ang gustong iparating ng ating Diyos. Bakit nagkakaroon ng mga kalamidad mga kaibigan? Upang ang takot natin ay mapa sa Diyos. Upang tayo magkaroon ng takot at hindi na tayo magkasala. Yun ang binasa ko kakanina sa Exodus chapter 20 mga kaibigan. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Diyos na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan mga kaibigan. Dahil mga kaibigan ng ating Diyos ay ayaw ng ating Diyos na magpapatuloy tayo sa pagkakasala. Kaya nga mga kaibigan, nagpapako siya doon sa krus upang once maalala natin ang pagpapako niya sa krus, ang maawa tayo sa kanya at masabi natin sa ating sarili, ano ba ang igaganti ko sa Panginoon? Magpapatuloy baga ako sa pagkakasala? Yun mga kaibigan, dapat naitigilan natin ang mga pagkakasala, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pag-serve sa mga Diyos-Diyosan. Mababasa yan mga kaibigan sa Exodus chapter 20 verse 1 to ang 10 commandments ng ating Diyos, 1 to 17. Yun mga kaibigan, huwag nating pagserbihan ang mga Diyos-Diyosan o mga ribulto sa pamamagitan ng mga, alam na natin yan mga kaibigan kung ano, patron at iba pa mga kaibigan ng mga gawain sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan mga kaibigan. Ano pa, pagsisihan natin yan mga kaibigan, sapagkat mga kaibigan, kung hindi tayo magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan mga kaibigan, ay mapasa impyerno din tayo mga kaibigan. At sabi sa Biblia mga kaibigan, ang ikatlong na ating gagawin ay magpahugas tayo ng sa ating mga kasalanan. Yun ang sinabi sa Gawa chapter 2 verse 38 mga kaibigan, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magbabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. 1 Peter chapter 3 verse 21 mga kaibigan. Anong sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 21 mga kaibigan? Ang sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ngayon ang bautismo ay nagliligtas sa iyo, sa inyo, hindi sa paghuhugas ng karumihan ng laman. Ang bautismo pala mga kaibigan ay hindi paghuhugas sa karumihan ng laman, kundi nagliligtas sa atin upang mahugasan ang lahat ng ating mga kasalanan. Purihin ng ating Diyos. At ang ikatlo mga kaibigan ay magpabautismo tayo sa Espiritu Santo. Yun din ang sinabi mga kaibigan sa Gawa chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun na mga kaibigan, kapag tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay sa pamamagitan ng pagpapabautismo, matatanggap din natin mga kaibigan ang banal na Espiritu Santo, ang gift of the Holy Spirit mga kaibigan. At ang ikalima mga kaibigan ay ang magpatuloy tayo sa gawaing Kristiyano. Mateo 24 verse 13, ang magpatuloy hanggang wakas ay siyang maliligtas. At Hebrews 10:25 na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ginagawa ng iba, kundi mag-aralan ang isa't isa, lalo na ngayon na nalalaman natin na malapit na ang kanyang pagdating mga kaibigan. Purihin ng ating Diyos. Malapit na ang karyaan ng ating Diyos mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, huwag pabayaan ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Mga backsliders, lahat ng mga tao na hindi nagsisimba sa tunay at totoong Diyos mga kaibigan, lumapit na kayo sa ating Panginoong Diyos. Magsamba na kayo sa ating Panginoong Diyos sa tunay at totoong Diyos. Yan ang sinabi sa John chapter 4 verse 23 to 24. Sabi noon mga kaibigan, ang Diyos ay espiritu. Sa 24, na kailangan ang mga nagsisamba sa ating Panginoong Diyos ay magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Espiritu, hindi nakikita ang ating Diyos. Katotohanan, dahil ang sinasamba natin ay si Jesus Christ. Siya ang nag-iisang Diyos. Sabi pa nga sa 1 John mga kaibigan na ang ating Diyos ay si Jesus Christ mga kaibigan, at sabi doon na lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang ating Diyos mga kaibigan ay si Jesus Christ. Siya ang katotohanan mga kaibigan. So yun mga kaibigan, purihin ng ating Diyos, yun ang dapat nating pakatandaan mga kaibigan, na sabi ng ating Diyos, na hinahanap na ngayon na nga, hinahanap ng Ama ang mga sumasamba sa Kanya. Ang sumasamba sa Diyos ay sumasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. Mga kaibigan, ito po talaga mga kaibigan ay isang masinsinang pakikipag-usap sa inyo. Kami noong unang panahon ay talagang mapagsamba kami sa mga Diyos-Diyosan at sa mga ribulto. Ngunit mga kaibigan, kami ay binago ng ating Diyos. Sabi sa Biblia, sa Isaiah chapter 1 verse 18, yan na, pagkadi ka mo, paghusay kita, bisan bagamat ang iyong kasalanan ay mapula, durot aton mga sala, paputiin yan ng ating Diyos, at kakalimutan lahat ng ating mga kasalanan. Paparaon tanan ng aton mga sala. Kung kita mga kaibigan, buhaton lang naton ini. Number 1 mga kaibigan, manampalataya tayo sa ating Diyos. Ikalawa mga kaibigan, magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ikatlo mga kaibigan, magpahugas tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ikatlo mga kaibigan, magpapuno tayo ng Espiritu Santo. At ikalima, magpatuloy tayo sa gawaing Kristiyano. Kaya mga kaibigan, hindi ko ikinahiya ang ebanghilyong ito, at ako'y nandito at hindi ko ikinahiya dito mga kaibigan upang mapansin lamang ang salita ng ating Panginoong Diyos mga kaibigan. Sabi dito sa Biblia mga kaibigan,
Sabi sa Biblia mga kaibigan, purihin ng ating Diyos na hindi ko ikinahiya ang Ibanghilyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Roma chapter 1 verse 16. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo makinig ng mabuti, sundin natin ang salita ng Diyos. Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego at sa lahat ng mga tao na nakikinig. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi ka rin makinig at hindi pinabayaan mo ang salitang ito mga kaibigan, purihin ng ating Diyos, ang salita ding ito mga kaibigan ang magdadala sa atin sa impyerno mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, hindi ko kinaya ang Ebanghilyong ito na ipinahayag ko sa inyo. Pinahayag ko si Kristo, walang iba mga kaibigan, walang religion kundi ang pagpapaibabaw o pagpapataas sa ating Panginoong Diyos mga kaibigan at pagpapaliwanag ng banal na nakasulatan ng ating Diyos. Kaya purihin ng ating Diyos, nawa mga kaibigan, na maintindihan natin ang salita ng ating Diyos. Bagamat nagmamadali ako sa pagsasalitang ito dahil alam kong marami pa kayong gagawin. Kaya purihin ng ating Diyos. God bless po mga kaibigan. Mahal kayo ng ating Diyos at mahal na mahal ko rin kayo. Kaya sinasabi ko ito at hindi ko ikinaya na nandito ako dito upang makinig ka lamang ng salita ng Diyos mga kaibigan. Iwanan na po natin ang kasalanan. Kaya ibigin po natin ang ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Kaya siya'y nagpapako sa krus mga kaibigan. Kaya nga mga kaibigan, itinulot niya mga kaibigan na ang mga tao na mga disipulo niya mga kaibigan ay namatay mga kaibigan. Hawaray-waray mag-istoryahe kita maupay mga kaibigan. Ni Pedro mga kaibigan, naraisang la ito ginraisang hiya pabaliktad mga kaibigan. Bartolome mga kaibigan, una-una ala iton mga kaibigan pagraisang pabaliktad. Dili ka ba iton maduro ka kuri. Pero gintugot na ito ang aton Ginoo para mapansin la naton ang pulong niya mga kaibigan. Para kay inihira nga mga Apostol Pedro, duro inin era pagwinalihan maupay nga sumat ang pulong sa Dios mga kaibigan. Hino pa Bartolome mga kaibigan, gimpanitan niya buhi pa hiya mga kaibigan. Mga sangkay ginpanitan niya an ilawas mga kaibigan, mga sangkay ginparutan niya an ilawas, ginpanitan niya an ilawas. Hiwan mga kaibigan ginprito pero naka-escape hiya mga kaibigan. Hino pa Mateo mga kaibigan, ginpatay hiya espada. Marcos, diri ka iton mahadlok, patayon kan espada kay hauna nga panahon bawal inin pagwalian maupay nga sumat. Takay hira diri man napapugong nasa manira. Una-una mo ang pagsugutan Ginoo kaysa ang pagsugutan tawo. Kay ginpapaundang manira pagwalian maupay nga sumat. Sang litira mga kasangkayan ginpatay inira. Bisan pa kamo mag-search it sa encyclopedia, mag-search ka mo history kung ano't nahitabo iton mga disipulo mga kabugtuan mga kasangkayan. So anon gan nahitabo mga kasangkayan? Mateo ginpanitan, ginpatay pinaaging espada. Marcos gindanasin kabayo mga kasangkayan, gindanasin kabayo. Lucas ginbitay mga kasangkayan. Santiago ginhulog didto ha templo han Jerusalem. Waray man hiya mamatay mga kasangkayan ni Santiago, waray man mamatay. Ginbinalbagon kutob nga mamatay. Andrew mga kasangkayan ginraisang hiya ex nga shape mga kasangkayan. Thomas ginbangkaw gintusok mga kaibigan sibat mga kasangkayan. Matyas mga kasangkayan ginbato hiya ginbato ngan ginpugutan han liog mga kasangkayan. Ngan ang katapusan mga kasangkayan ni Pablo aton hiya apostolis yan mga hintil kaya unang panuri kita mga Dios. Apostol Pablo usaya nga naglalanat ang mga Kristiyano kay nadiri nga igwali ang Kristo. Kaya mga kasangkayan ang Dios sumiring ang Dios dito samtang naglalanat hiya mga Kristiyano nasa nga dito mga kasangkayan ang Dios nagkikistorya iya ngan hiya nabuta mga kasangkayan kay masilaw hinduro ang presensyahan Ginoo. Jesus Christ nakipag-istorya sumiring ang Dios si Hesus Kristo. Saulo pa man ang ngaran mga kasangkayan una. Saulo kay gagintiti maraot mo ako kay ginlalanat man yan mga Kristiyano kay nadiri hiyan ibang reliyon. Iton mga kasangkayan ayaw niya ng ibang religion, ayaw nang ipangaral si Jesus Christ mga kaibigan. Kaya mga kaibigan siya ay nabulag ngunit piniover na siya ng saserdote mga kaibigan at siya ay hindi na nabulag, nakakita na siya at siya mga kaibigan ang apostol natin. Maraming mga tao ang kanyang pinangaralan ng salita ng Diyos, hindi niya ikinahiya ang salita ng Diyos. Yan ang sinabi niya sa Roma chapter 1 verse 16. Kaya mga kaibigan, purihin ng ating Diyos, hindi niya ikinahiya ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi niya, usa ako nga parag lutosan mga Kristiyano, pero maaram ako nga ang Dios mismo nakipag-istorya akon amo nga diri ako nahadlok pagwali kutob mga kasangkayan nga hiya na priso maiha nga panahon ngan mga kasangkayan ginpugutan liwatian iya liog. Gintugot itohan aton Ginoo. Gamahanan na naton Dios, pwede ito niya pugngan, pero gintugot itohan aton Ginoo para mga kasangkayan para makaintindi kita nga importante ko dindoro ang kaluwasan ng aton mga kalag mga kasangkayan. Importante, napaka-importante ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa mga kaibigan. Kaya si Jesus Christ ay napako sa krus, namatay. Kaya ang mga apostolis ay namatay dahil isa lang ang hindi namatay mga kaibigan. Namatay sa magitan ng pagprito dahil siya ay si John the Beloved mga kaibigan ay hindi namatay doon sa pagprito sa kanya dahil naka-escape. Ang Diyos ay nagawa ng paraan ng miraculous way na hindi siya naprito. At mga kaibigan, ginlabog hiya dito ha Patmos. Dito ha Patmos mga kasangkayan, mga kabugtuan na Ginoo. Dito ha Patmos pahayaghang Ginoo ang revelation. Kung ano't matatabo uri nga panahon. Anong matatabo uri nga panahon? Amiton nga mailalabog ang tao ha impyerno ngan ang mga tao
gipahayag pinaagi kan John Vilabid pinaagin revelation nga ang mga tao makakaupod na Dios sa waray katapusan mansyon ana aton paghuokyan, pero ang mga tao nga diri natuod ha Dios mga kaibigan ay ilalabog ngadto ha impierno, pakukuryan na impierno adlaw gabi hawaray na katapusan. Revelation chapter 20 verse 10, at sila'y pahirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Kaya mga kaibigan, at ang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay binulid din sa dagat-dagatang apoy impierno mga kaibigan. Revelation 20 verse 15 mga kaibigan, ang mga tao nga diri natuod hanpulong han aton Ginoo ilalabog yapon ha impierno, itatapon sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy. Kaya mga kaibigan, hindi ko ikinahiya ang ebanghilyong ito. Ako ay dito sa puno ng niyog nakipag-usap sa inyo upang mga kaibigan, ang kayo ay manampalataya lamang na hindi ito diri ini mga kasangkayan mulay-mulay it pag-alagad ng Ginoo. Mga kasangkayan, hindi diri mga kasangkayan joke it pag-servan aton Ginoo. Nakasalalay ini mga kasangkayan life after death. Nakasalalay ini ang aton kinabuhi nga waray katapusan. Mga kasangkayan, ha impierno, hindi lang tayo doon sa impierno 1,000 years, hindi lang tayo 1 million years, hindi lang 1 billion years, kundi pahihirapan tayo araw at gabi, magpakailan-kailanman. Kaya ang ating Diyos, hindi siya mga kaibigan nagpapabaya yung mga kalamidad, mga bagyo, mga pestilences, kanyang ginagawa upang paalalahanan tayo na hindi tayo upang samantalang tayo'y buhay pa, hindi tayo mapa sa impierno. Magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan mga kaibigan. Kaya yun lang mga kaibigan, naway maintindihan ninyo, at sa mga Kristiyano dyan, hindi ko kinahiya, huwag kayong mag-alala na ako'y mahuhulog. Hindi ko kinahiya ang ebanghilyong ito mga kaibigan. Ipangaral ninyo ito sa magitan ng pag-share. Hindi tayo mga vlogger mga kaibigan, kundi tayo'y mga ngaral ng salita ng ating Diyos. Tayo'y nagpo-post sa magitan ng pagpapakita ng mga tao ang pamumuhay bilang Kristiyano. Tayo'y nagpo-post sa pangangaral ng salita ng Diyos. Mahal na mahal kayo ng ating Diyos. Mahal ko kayo mga kaibigan. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Naway ang pananampalataya mapa sa atin. Walang taong makakagawa ng mga kalamidad. Walang taong makagawa ng lindol. Walang taong makagawa ng mga bagyo. Walang taong makagawa na mga bagay na nasa sanlibutan na gaya nito, kundi ang ating Diyos lang. Kaya yun pa lang mga kaibigan sa Hebrews chapter 11 verse 3, na ang ating Panginoong Diyos, sa Diyos na hindi natin nakita, siya ang gumawa ng mga bagay na nakikita natin ngayon. God bless po mga kaibigan. Nawa ay ang Diyos ay sumainyong lahat magpakailanman. Amen and amen. Purihin ang ating Diyos.